Oy, oy, oy! Nasalubong niya na ba mga katoto ang salitang leaders are made, they are not born? O sa salitang Tagalog, ang pinuno ay nililikha o ginagawa, hindi ito ipinapanganak. Alam po ninyo, maraming katulad ko na trainers ang naniniwala gumagamit sa paniniwalang ang pinuno ay nililikha, hindi pinapanganak. Sa katunayan, merong isang training director na isang malaking networking company na kilala dito sa Pilipinas na ang kanyang paniniwala ay leaders are made, they are not born. Sa libro kong naisulat dito sa Self-Leadership Mindset of an Eagle, ang aking paniniwala ay leaders are born, they are not made. Ano nga ba ang totoo? Nilikha ba ang leader? O nililikha ba ang leader? O ipinanganak ang isang leader? Tutunghayan natin sa libro ko na ang explanation ko ay ayon sa sayantipikong kaparaanan at sa tinatawag nating spiritual matter. Yung dalawang tsoryang yun o tinatawag na explanation ko, kung yun ang magpapatunay sa aking paniniwala, maaring may laban ang aking paniniwala. Tunghayan natin sa libro ko. Ang libro ko po ay naisulat para sa mga nais maging pinuno. Pero tatandaan ho natin, private leadership first before public leadership. O tinatawag nating self-leadership before crowd leadership. That is the most important thing. Kaya nga nung ako po ay aktivista pa, lagi naming sinisigaw sa kalye, bayan muna bago sarili. Pero papaano kung may problema ka sa sarili, papaano mo matutulungan ang iyong inang bayan? E di pabigat ka rin para sa bayan. Para sa akin, nabago o nag-twist ang aking paniniwala. Para sa akin ay ako muna bago bayan. O sa salitang Ingles, hindi man ganun ang kahulugan, pero halos ganito, empowering oneself and reaching others. Ibig sabihin, pag napaghusay ko ang aking sarili, mas marami at mas tama ang aking matututunan. Ito ang isang sinulat ko. Naniniwala ko, leaders are born, they are not made. Ito po ay sinulat ko, ito po ay dalawang volumes po ito. Volume 2 po itong sinusulat ko. Volume 1 po ito pala, Fly to Discover. Ito po yung sinabi dito, eagles are born, they are not made. Etong sinabi ni William Shakespeare. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Meron pong mga taong tinawag para maging pinuno. Pero may mga tao namang tinawag para maging pinuno ng mga pinuno. Ulitin ko, yung iba, tagasunod. Yung iba, pinuno. At yung iba naman, pinuno ng mga pinuno. It depends upon your calling, how you will respond dun sa iyong panawagan. That is the most important thing. Patutunayan ko ngayon, ulitin ko. Kapag ang lalaki po ay healthy, minimum of 65 million sperm cell ang papakawalan niya sa kanyang katauhan. At yung 65 million sperm cell na yun, if you're going to look into a microscopic level, all of them, that 65 million sperm cell are what? Nagsiswimming towards to the woman's ovum o woman's egg. 65 million kung may mga siko yun, nagsisikuan, nagsisipaan, yung iba namamatay na hindi pa nakakarating sa woman's ovum. Kaya nga, the final stage is what? 300 to 500 sperm cell lang ang kumakapit doon sa sperm sa woman's ovum. At isa lamang ang nakakapasok o dalawa kung twins o tinatawag nating 3 kung triplet at 4 kung quadruplet. At magbilang ka ng 9 na buwan, yung iba naman 6 na buwan ay iniluluwal na. Meron ng isang tao. Remember this, nobody coached them, mentored them. Ibig sabihin, taught them to swim towards the woman's ovum. Wala. It is
instinct, the character of a leader is already there. Yun ang tatanda na hindi ka pa ipinapanganak, labanan pa lang sa womb ng nanay mo, ikaw ay panalo na, ikaw ay pinuno na. You are a winner, therefore you are a leader because a leader is a winner. Now, paano yung iba? Yung iba naman, hindi ganun yung isip. Yung iba, mabagal yung kanilang progreso o yung tinatawag nila, excuse me sa term, bonak. Anong ibig sabihin ng bonak? Bobong anak. Yeah, pag-usapan ho natin yan. Because what? Influence of their parents, influence of their relatives, schools, media, newspaper, social gathering o social friend, ibig sabihin, ito ay impluensya bakit sila nagkakaganon. Pero tatandaan nyo, merong salitang late bloomers. Di ba? Merong mga tao, habang tumatanda, gumagaling, humusay. Yung iba nga, gumagwapo, gumaganda. Silang tinatawag nating late bloomers. Pero tandaan natin, may mga kaeskwela tayo noon. Ang tatalino, ang gagaling, valedictorian, samantalang yung kakilala natin, o ikaw mismo na nakikinig sa akin, rupor na malapit pa sa basuran. Ibig sabihin, bonak ang tingin sa iyo. Kung may mga bonak na mga bonak, ikaw yun. Pero in real life, dumating yung panahon yung matatalino, magagaling, sila ang bonak in real life. Pero ang henak o ang henyong anak, yung mga akala natin, bubugoy-bugoy, lagpak, lahat na kwatsero, hindi nakikinig, sila yung successful in real life. Yan nun tatanda natin, sila yung tinatawag nating late bloomers. Therefore, I believe is what? Leaders are born, they are not made. Wala ka pa sa lupang ito, nanalo ka na sa labanan. Pinuno ka na. Secondly, when God said, according to Genesis, let us create man in our image. Then, after that words, he get what? Mad, and then form it into a human being, and God breathed. Ibig sabihin ng God breathed, hindi yung literal, the man has the DNA of God. The golden question is what? Ang Diyos ba leader? Yes! Leader of all leaders. King of all kings. Lord of all lords. Yun po siya. Therefore, meron kang DNA ng pagiging leader kung ang Diyos mo leader. Kaya nga si Adan, pinangalanan niya ang mga hayop because he is a leader. Therefore, ang personal kong silip, wala pa sa tiyan, marami ng digmaang inabot siya. O isang digmaan ng paglangoy, survival of the fittest. Pangalawa, he has the DNA of God. He has the DNA of being a leader. Importante ho nating makita yon. Kaya naniniwala po ako na ang leader ay pinanganak, hindi siya ginagawa. Sa libro ko pong Eagles Are Born, always remember, ang eagle, you will not make them an eagle. Hindi ka nagagawa ng agila kasi agila na siya. The job and responsibilities of parent eagles is what? To their eaglets is to train them how to fly, to feed them, and to teach them how to get they praise. Yun ho yung trabaho nila. Ano lamang yung paniniwala ko? Leaders are born, but they need to be developed. Magkaiba po yung creation, magkaiba yung development. Like in our case, in your case, nade-develop ka araw-araw, depende sa mission mo, depende sa mindsetting mo, depende kung paano ka nagre-respond sa mga panawagan mo. Now, meron ditong isang litrato na ang pangalan po ay si Jessica Cox. Yan po yan. Si Jessica Cox po yan at ako po ang inyong lingkod. Now, si Jessica Cox po, ito po ay kuha sa Soler Hotel pati at sa Robinson Pioneer. Alam niyo po, even the doctors didn't know
bakit ipinanganak si Jessica na walang kamay? Walang explanation basta't lumabas na walang kamay. Kung ikaw po ang parents, definitely ang tingin mo ang babaeng ito ay wala nang patutunguhan. Yung ang may mga kamay, walang patutunguhan eh. Yung may mga kamay, walang patutunguhan. Yung pakayang walang kamay. Tandaan ho niya. Pero nakakatuwa sa babaeng ito, hindi ho siya basta-basta babae. Wala nga siyang kamay, pero black belter, taekwondo. Intindi, no? Yung ibang may kamay, nahirapang maglagay ng contact lens. Eto ho, naglalagay ng contact lens sa pamamagitan ng paa sa kanyang toe. At ang malupit pa, nagpapalipad lamang siya ng eroplano. Kaya ang sabi niya, look mama, no hands. Alam po ninyo, si Jessica Cox po, the character of being a leader is in her. Lalo siyang nade-develop. That's the good reason she is a good motivator. Tayo pa lang niya, hindi pa siya nagsasalita, mamomotivate ka na sa babaeng ito. Kaya nga nasa Guinness Book of Record siya. Always remember, she is handicapped, but her mind is not handicapped. Maraming tao, merong mga kamay, pero ang kanilang isipan ay handicapped. Naniniwala po ako, ulitin ko, leaders are born. They are not made, but they need to be developed. Tatandaan ho natin, kung tama ang silip, tama ang isip. Ako po si Olan Ignacio na nagsasabing, life really works.